Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. I-share ko po sa inyo isang simpleng revelation. Pero sa lahat po ng sasabihin ko, nakabalot po roon ang presensya ng Diyos Espiritu Santo. Wala po kayong gagawin kundi paniwalaan lamang po ang lahat ng inyong naririnig. At pagkatapos sundin po yung sasabihin ko. Then that's it. Ano man pong klaseng himala ang gusto niyong maranasan, ay uwi po kayong dala-dala. Christ is the answer to all your needs. Siya man po ay spiritual needs, siya man po ay physical needs, siya man po ay mental needs, siya man po ay emotional needs, at siya man po ay financial needs. Whatever needs it is, Christ is the answer. Samahan niyo po ko in John 1:12. At ito pa ibabasahin ko sa New Living Testament Translation. NLT. And I read, "But to all who believe Him," and that is the Lord Jesus Christ, and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ulitin po natin, John 1:12, New Living Testament. "But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Alam mo, sambayan ng Pilipino, mga minamahal, mga inibig, bawat bansa sa buong mundo, lalong-lalo na po yung mga religious nations, ay hindi po tayo dapat makontento na alam lang po natin na si Kristo po ipinako sa cross. Kailangan tayo po magbasa ng pasyon pag mahal na araw. Kailangan pag tayo po dadaan ng simbahan ay mag-aantada tayo dahil hindi naman tayo nakapasok, papapakita hindi tayo nakakalimot sa Kanya. Hindi po sapat na tayo po ay mayroong kinamulatang isang tradisyon o ordinansa o patungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi po siya sapat. Upang si Jesus po ay inyong maranasan, maging isang buhay na karanasan. At lahat po ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo na kanyang binayaran para sa inyong lahat ay matanggap ninyo. Kinakailangan siya po ipapasukin nyo sa inyong mga puso. Kinakailangan kayo po yung maging tirahan ng Diyos. Kinakailangan kayo po yung maging bahay ng Diyos. Kinakailangan kayo po yung maging dwelling place ng Diyos. Upang kahit saan kayo pumunta, ay magiging matagumpay kayo. At ano man po yung gawin ni Satanas sa buhay nyo, hindi siya magkakaroon ng pagpupunyagi o katagumpayanan. Hindi po ba maganda yan na dati po yung traditional Christ, sunod sa tradisyon kinamulatan nyo trilyon ay buhay na sa inyo at kasama nyo na? Yun po yung totoong Kristyanismo. At hindi lamang po yun ang benepisyo. Ang sabi po ng binasa natin, the moment you believe Him and accepted Him, meron na po kayo ngayong karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po yung pinakamasarap na parte ng buhay natin . At pribilehiyong may enjoy natin sa pagdating ni Jesus sa puso natin. Naging mga anak tayo ng Diyos. Maaring marami sa inyo nagtatanong at normal po yun, sambayan ng Pilipino. At isa po sa tanong ninyo hindi ba lahat ng tao ay anak ng Diyos? Hindi po. Pero lahat po ng tao, anak ng mga magulang nila o sino man po yung magulang nila.
Pero anak ng Diyos, hindi. Ang nagiging anak lang po ng Diyos ay mga tao, lalaki at babae, bata, matanda, anumang kulit anyo, meron siya na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinabi ng binasa natin eh. To them, Christ gave them the right, karapatan, posisyon, pwesto, to become children of God. So napakaganda na nagiging anak lang ng Diyos ang sino man pag si Kristo ay pinanampalatayanan niyang Diyos na totoo, na nagkatawang tao, nagbuwis ng buhay sa krus ng Kalbaryo, inilibing pagkalipas na 3 araw inabuhay mula sa mga patay, at ito'y pinapasok niya sa kanyang puso. At pagkaanak ka na ng Diyos, hindi mo na kinakailangan pang mag-struggle sa buhay para umulad at sumagana. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat ng pag-aari ng Diyos, inyo na, kasi anak na kayo. Do you understand that? Dapat maintindihan po ito ng buong Pilipinas. Isa lang naman po kasi po yung ugat po ng problema ng bansang ito eh. Even though siya po yung masyadong religyoso at napakarami pong reliyon sa bansang ito patungo sa buong mundo. Ano po yung problema na yung lingkod ng Diyos? Hindi niya po alam yung katotohanan. Ito simpleng katotohanan, no? And let me read this truth to you again. John 1:12, but to all who believe Christ and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sila lamang daw po na sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang kanilang personal na Diyos, Panginoon, tagapagligtas, tagapagpala, manggagamot ng kanilang buhay, ang nabigyan ng karapatan, posisyon, pwesto, pribileyo na maging mga anak ng Diyos. Pagkaanak ka na ng Diyos, wala ka nang dapat pinoproblema sa mundong ito kasi yung Ama mong Diyos ang may-ari ng lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya bumagyo, lumindol, ano man ang gawin ng diablo, ng mga mangkukulam, mag-orasyon mo sa umaga, tanghali, hapong, gabi, lalo sa madaling araw, wala po itong tagumpay kasi ang Diyos, yung magulang mo na sumasayo, ay iingatan ka mula sa pagsikat at paglubog ng araw saan ka man pumunta. Amen. Ay, hindi lang po yun. Yung kapayapaan na matagal mo nang hinahanap, mararanasan mo. Yung tunay na kahulugan ng buhay. Yung totoong kagalakan. Alam niyo po kasi yung kapayapaan, hindi po nabibigay ng pera yan eh. Even though hindi masama ang pera, pero hindi po siya nagbibigay ng kapayapaan. Hindi rin siya nagbibigay ng kagalakan. Alam niyo po kasi itong kapayapaan at kagalakan, libre lang ito eh, hindi ito binibili. Yung pong isang malusog, maligayang buhay at pamilya, at merong tiyak na matagumpay na kinabukasan, hindi po na ibibigay ng reliyon at ng pera ang bagay na yan, o ng pinag-aralan, even though hindi po siya masama. Si Jesus lang po ang makakapagbigay niya. Hindi po ito mahirap intindihin, Pilipinas, Church of God, buong mundo. You know why? Siya po yung may gawa ng langit at lupa. Lahat ng bagay na nakikita nyo na nag-i-exist ay gawa niya. At wala pong limitaw kahit isa nang wala siya. Kaya pag siya'y sumaiyo, di lahat ng bagay iyo. Ano sabi ng Psalm 24 verse 1? The earth is the Lord and the fullness thereof. Hindi po kalahati o 3/4 ng mundo ang pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Lahat daw po, yung buong mundo ay Kanya. Pag anak ka na ng Diyos, hindi iyo na rin to. Ano pa nga yung inaalala mo? Kaya dapat yung unang-una pong nabubuhay dito, yung mga bishop at chairman ng movement at coalition at mga evangelista eh. Dahil sila mismo ay namumroblema, maraming inaalala at maraming kabigatan sa buhay. Yung sinasabi nila na sila ay mga sugo ng Diyos. Iba pa nga dyan, kiniklaim na siya po yung Misaya. Na pag hindi raw siya nanalangin, walang maliligtas kahit isa, pero hindi niya mailigtas yung sarili niya.
Ito po yung problema eh. Pero mapalad po tayo, mga minamahal, dahil may totoong lingkod ng Diyos na sinilang sa Pilipinas, Pilipino, si Apostol Renato Carignan, nagsasabing, kay Kristo, umaga, tanghali, hapong gabi, madaling araw, sigurado ka. Amen? Kaya meron man po tayo, dapat talagang hangarit mitiin yung si Kristo po sumaatin. Hindi po tayo dapat pumayag sa pang-araw-araw nating pamuhay na siya'y wala sa buhay natin. At kung siya naman po'y sumaatin hindi tayo dapat pumayag na siya po'y mawalay pa sa atin. Na hindi natin siya dapat ipagpalit sa pera, sa politiko, sa politika, sa pinag-aralan. Hindi ko po sinasabing pangit ito. Pero hindi ito makakapagligtas ng kaluluwa mo, hindi rin ito makakapagpagaling ng karamdaman mo. Alam po na maraming doktor, kahit sila po'y nag-aral bilang doktor, na maraming sakit karamdaman, hindi nila kayang pagalingin. Pero si Kristo, lahat ng sakit at karamdaman, kaya niyang pagalingin. Pati po yung sakit ng albularyo, espiritista, mananawas, fake healer, at pyramid healer, lahat ay kaya niyang pagalingin. Pati po yung hindi alam ng mga hula, ipapaalam ni Kristo sa kanya para malaman niya ang sikreto pala, para malaman niya yung kapalaran niya, kapalaran ng hinuhulaan niya, hindi yung hula niya at hindi yung kanyang bilog na bato at puting bato at maraming orasyon, kundi si Kristo pala. Amen. Kaya mga minamahal, Pilipinas, kung papayagan mo lang ang Panginoong Kristo na maghari sa puso mo ngayong gabi, ngayong araw at oras na to, kayong milyong-milyong nanonood ngayon sa ating live streaming sa YouTube at sa Facebook, sa television, sa radio, sa inyong pakikinig, maging sa podcast, kung papayagan nyo lang ang Panginoong Kristo maghari sa puso nyo ngayong gabi, at ihingi nyo ng tawad ang mga tampo ninyo, hinanakit, habag sa sarili, pagsusugal, pag-inom ng alak, pangangalunya, pagmumura, kayabangan, pananalangin sa mga patay, pagsisinungaling, drug addiction, homosexuality, lesbianism, pangkukulam, pagiging quack doctor, fake healer, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pananawas, pagiging scammer, holdapper, rapist, mamamatay tao. Kung lahat po ng kasalanan ito ihingi nyo ng tawad sa Diyos, pati po yung pananakit, pagiging irresponsable, pagiging tamad, pagiging batugan, pagmumura, pagbabakbite ng kapwa, pagtatraidor, yung hypocrisy na yan. Ako hindi po ako galit sa movement at coalition, walang reason Ang Lord, hindi rin po galit. Ang kinagagalitan po ng Diyos sa movement coalition, yung hypocrisy. Sumisigaw ng unity, nagsasabing sumapi kayo sa amin para magkaisa tayo, makuha natin yung bayan natin. Wala namang unity ron. Wala nga silang schedule monthly kung ano po yung kanilang agenda Para na po sila nitong naghahanap po ng kapalaran kung kailan magaganap yung pagtitipo nila. Ito po hingi ng tawad. Hindi ka lang lalaya sa kasalanan mo. Ito po lahat ng binanggit ko. Maniwala po kayo sa akin. Gagaling kayo sa sakit at karamdaman nyo kagaya ng cancer, brain cancer, lung cancer, skin cancer, cervical cancer, prostate. Gagaling po kayo sa kidney problem, liver problem, bone problem, breast problem, ovarian problem, thyroid, tumor, myoma, leukemia, sakit sa puso, chronic disease, stroke, lalaya kayo sa pagiging paralyzed, matatapos po yung dialysis na yan, yung mga hepatitis na yan, A and B, yung diabetes na yan, yung mataas na high blood pressure, yung mataas na cholesterol, yung mga arthritis na yan, yung mga HIV na yan, yung mga AIDS na yan, yung mga tuberculosis na yan, yung mga pneumonia na yan, yung mga pagkabulag na yan, yung katarata, glaucoma, pagkabingi na yan, yung pagkapipi, leptospirosis, yung mga allergy na yan, yung gluttony, yung obesity, yung pagtaba na wala sa ayos, yung cerebral palsy, yung infertility, miscarriage, insomnia, malnutrition, pati po yung lupus Parkinson's disease.
Pati po yung mga takot na yan, mga nervous na yan, yung mga pag-aalala na yan, lahat po ito'y gagaling. Amen. Yun lang ang kailangan mo, Pilipinas, mga minamahal, kayo mga backslide, mga kapatid sa iba't ibang fellowship, yun lang ang kailangan mo, dalawang bagay. Una, papasukin si Kristo sa puso mo para maging anak ka ng Diyos. Ikalawa, hingi mo ng tawad yung lahat ng kasalanan mo at lahat ng binanggit kong karamdaman mo ay gagaling lahat. At hindi lang po yan mawawas yung kahirapan sa buhay mo, yung mga curse na yan, bunga ng kasalanan, yung gawa ng diablo, mawawasak lahat. At ikaw ay magiging bagong nilalang anak ng Diyos, malaya, pinagpala, matagumpay, masigla, malusog, mayaman, naghahari, namumuno. Blessing sa lahat. At pag nag-rapture, mamaya, bukas sa 1 linggo, purihin ng Panginoon. Akit ka roon sa alapaap para salubungin ng Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot po, napakarami nagpupunta rito, pinagagandang mensahe. Dinadaan tayo sa maraming magagandang puntos, buwan ng pinag-aralan sa Bible School. Hermeneutic at homiletics. Hindi po kailangan to ng mga taong hindi ligtas at backslider at may karamdaman. Ang kailangan nila ay makilala si Kristo at malaman na yung pagsisisi ng kasalanan ay mahalaga upang lahat ng problema nila sa buhay ay matapos na. Kaya lahat po na may sakit at karamdamang inaabot ang tinig ko sa buong Pilipinas, maging mga kapatid sa iba't ibang fellowship, na napakarami, hindi mabilang, amen. Yung lahat po na may sakit at karamdaman, bakit tatagal pa po yung inyo pong dinadanas na hirap? Kinuhanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo yung lahat ng inyong karamdaman. Sa kanyang mga sugat kayo po'y magaling na, hallelujah. The same Holy Spirit na nasa lugar na ito is the same Holy Spirit na nasa tahanan mo. Kayo po mga naka-wheelchair, lalakad kayo. Yung mga karamdaman niyo pong incurable ay tapos na. Yung lahat ng karamdaman nagpahirap sa buhay niyo ay tapos na. Ang sabi ko, tapos na. Aalis po kayo rito na wala ng bakterya, walang mikrobyo, wala ng salot sa katawan, mula ulo hanggang talampakan, kayo po ay gagaling, magiging malusog, masigla. Malayang malaya. At yung pong masasamang espiritu nagpahirap sa inyo ay hindi na babalik. Ibabalik natin sila sa impyerno. Amen. At aalis kayo rito, magmamalakit, magsasabi sa lahat, purihin ang Diyos. Ako'y anak na ng Diyos. Si Kristo na nagpagaling sa akin, nagligtas sa akin, ay tumira sa akin. Kaya wala akong pinapangamba sa araw-araw kong pamumuhay kasi ang sabi niya, hindi kita iiwanan o papabayaan man. Kahit saan ka pupunta, isasama ako. At ako magtatanggol sa iyo. Amen? Sa lahat ng masasamang tao at masasamang gawa. Taas po natin yung ating dalawang kamay. Sabihin po natin ito ng malakas at buong puso. Amang Diyos, marami pong salamat na isinugo mo ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang mga kasalanan ko. Pagalingin ang mga sakit at karamdaman ko. Wasakin ang sumpa ng kahirapan. Wakasan ang lahat ng gawa ni Satanas sa buhay ko. Tanggalin ang takot, ang lungkot, ang pag-aalala, ang pangamba. Bigyan ng liwanag ang dadaanan ko. Gawin ako anak ng Diyos. Kaya ito po ako ngayon. Nagbabalik loob sa iyo, Ama. Humingi ng tawad sa aking mga pagsisinungaling, paninirang puri, pagmumura, pagsusugal, pagtikim ng bawal na gamot, pandaraya ng kapwa, panloloko ng kapwa. Humingi ako ng tawad sa aking mga hinanakit, tampo, sama ng loob, at habag sa sarili. Humingi po ako ng tawad
sa pagpapagamot ko sa mga albularyo, fake healer, quack doctor, espiritista. Humingi po ng tawad sa panalangin ko at paghingi ng tulong sa mga patay, sa mga bato nila na hindi ako naririnig, hindi ako nakikita, at di ako pwedeng tulungan. Humingi po ako ng tawad sa hindi pag-una sa iyo, sa pagtitiwala sa lakas ko at sa mga tao kaysa magtiwala sa iyo ng buong puso sa lahat ng bagay. Patawad po sa mga kasalanan ko. Hiningi ko rin ng tawad ang kasalanan ng mga ninuno ko na pinasa sa akin yung salot, karamdaman, at mga sumpa. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Ang kahirapan, ang magulong pamumuhay ng mga karamdamang ito na dala-dala ko. Sige po, banggitin niyo yung karamdaman niyo, tinatakwil ko to. Sige po, banggitin niyo isa-isa yung karamdaman niyo, tinatakwil ko to. Sige po, banggitin niyo yung karamdaman niyo. Sige po, isa-isa, itakwil niyo po siya. Ano po ba yung karamdaman niyo? Itakwil niyo po siya. Isa-isa, itakwil niyo po siya. Tinatakwil ko rin ang maling paniniwala na pwede akong magpagamot sa mga albularyo, espiritista, quack doctor, fake healer, at umasa ng swerte sa manghuhula, sa horoscope, sa tarot reader. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Hindi ko na ito babalikan. Hindi ko ito kailangan. Wala itong matutulong sa buhay ko. Panginoong Yesus, pumasok ka po sa puso ko ngayon. Pagharian mo ako. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Pamahalaan mo ng lubos ang buhay ko. Ito po ako, iyong iyo, at ikaw ay akin. Hindi na ako aalis sa iyo. Dahil hindi ako pwedeng mabuhay nang hiwalay sa iyo. Marami pong salamat sa kalayaan ko, sa kaligtasan ko, sa kasaganaan ko, sa kagalingan ko, sa mga karamdaman ko, at karapatan, pribileyo na maging anak ng Diyos. Kadala ko'y pinatawad mo na, ay pinatatawad ko rin yung mga tao ngayon. Pinatatawad ko sila sa kanilang mga ginawa sa akin. Pinatatawad ko ang mga taong ito. Ako'y may hinanakit, may tampo, at sama ng loob. Sige po, patawarin niyo po yung mga tao na maalala po ninyo na kayo po'y may tampo, may sama ng loob, may galit. Patawarin niyo po sila. Pagpatawad po kayo. Sino man po yung maalala niyong tao na kayo po'y may hinanakit, may tampo, may galit, may sama ng loob, patawarin niyo po silang lahat. Pagpatawad po kayo. Kaya riyan sa television, sa live streaming, sa YouTube, sa Facebook, sa podcast, kayo pong mga listener ng programa Orta Himala sa radio, magpatawad po kayo. Magpatawad po kayo. At wag po kayo magtaka kung guminhawa po kayo. Yun po'y tanda na kayo po'y gumaling na. Dahil wala na pong harang na kasalanan. At yun po yung hindi pagpapatawad. Praise God. Praise God. Praise God.
Praise God. Ay, ngayon po yung nakapagpatawad na. Sabihin niyo po ito. Kung ang pamilya niyo po involved po sa pangkukulam, pambabarang, o pagiging aswang, o pagiging albularyo, espiritista, mananawas, at may mga orasyon na pinadasal sa inyo, at mga tubig na pinainom sa inyo, may orasyon, itakwil niyo po yun. Sabihin niyo, tinatakwil ko. Kung kayo po involved ang pamilya niyo sa binanggit ko, kung hindi naman po, huwag po kayong magtakwil kasi wala naman kayo itatakwil. Pero kayong pamilya niyo po involved sa ganito pong klase ng gawa, pangkukulam, pambabarang, pagiging aswang, pagiging albularyo, espiritista, itakwil po ninyo ito. Sige po. Sabihin niyo, tinatakwil ko. Sige po, banggitin niyo po kung involved po yung pamilya niyo po sa binanggit ko, pagiging mangkukulam, mambabarang, aswang, albularyo, espiritista, manghuhula, magikero, itakwil niyo po lahat ito. Sige po. Kung wala naman kayong pamilyang ganito, wala kayo itatakwil, pero kung kayo po ay may pamilyang ganito, at kayo po ay binigyan po ng mga tubig na may orasyon, o pinabasa ng Latin, itakwil niyo po ito lahat. Dahil hindi po siya sa Diyos. Siya po ay isang access o pintuan para sa masasamang espiritu, para lagyan kayo ng maraming sakit at karamdaman. Kaya mahalaga ito po inyong itakwil. Lakasan niyo po yung pagtatakwil. Kung meron kayong pamilya na involved dito, at ito po'y naipasa sa inyo, kayo po'y pinanalangin o inalay sa mga patay, kung kani-kanino mga taong patay na tinawag na santo, kayo po'y inalay, o sa duwende kaya, o sa kapre kaya, o sa nuno, sa punso, itakwil niyo po lahat yan. Sige po. Itakwil niyo po ng malakas para lumaya kayo. Wala pong makakapag-break ng curse na yan, kundi si Jesus lang, ng mga generation curses na yan, ng mga genetic ties na yan. Pero inyo pong pagtatakwil ay kailangan upang siya po'y magagalaw sa inyong mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Glory to God. Thank you, Lord. Ay kung na, itukin nyo na po yan, ako po'y mananalangin na taas nyo po yung dalawang kamay. Huwag na po kayo magkasalang muli upang hindi na po kayo magkasakit. Amen. Ako inyong sulatan, tawagan, may message, paabutan kung gaano kalaking biyaya ang nasumpangan nyo sa Panginoong Kristo at ano pong karamdaman ninyo ang kanyang pinanggaling at anong gawa ng diablo ang kanyang pong winasak. Ako po'y mananalangin, taas nyo pong inyong dalawang kamay. Send your word and heal their disease. You are the Lord, the healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, their healer. You send your word and they receive it and heal their disease. It happened tonight, Lord. You are the Lord, the healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, the healer. Send your word and heal their disease. You are the Lord, the healer. Keep singing. Cancer, ginagapos kita. Goiter, leukemia, diabetes, sakit sa buto, sa bato, sa baga, ulcer, migraine, goiter, myoma, leukemia, mataas na blood pressure, ear pressure, eye pressure, mataas na kolesterol, GERD, acid sa katawan na marami,
Malusaw ka, matulaw ka, be drained, I rebuke you. Sakit sa puson, bato sa bato, bato sa abdo, bato sa atay, sa lapay, matulaw ka, malusaw ka. Espiritu ka ng kalaswaan, kahalayan, I rebuke you. Pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, pagka-paralyze, I rebuke you. Pinawawalang bisa ko, ang mga allergy na yan, sinusitis, mga galis na yan, mga ketong na yan, die! Be drained, be clean. Demonic activities, familiar demon, seducing demon, adulterous demon, sexual perversion, I bind you, I rebuke you. Come out of them. Now, obey my voice, I rebuke you. In Jesus' name, and never to return. Depression, suppression, kawalan ng tamang kaisipan, demonic control sa kanilang thought, I rebuke you. Get out of their mind. Get out of their senses. Deep bitterness, resentment, jealousy, spirit of witchcraft, I break you. I declare you are powerless, useless. Pambabarang, spirito ka ng aswang, spirito ka ng albularyo, mananawas, manggagaway, at fortune telling. Come out of them. In Jesus' name, and never to return. Bukol sa lalamunan, sa loob ng mata, sa ulo, sa dibdib, sa tagiliran ng katawan, sa atay, sa lapay, sa kulon, die, be dissolved. I rebuke you. At inutusan kay mahinang mga tuhod, lumakas ka. Mahinang mga ugat, lumakas ka. Sirang retina, mabuo ka. Sirang cornea, mabuo ka. Sirang pupil, mabuo ka. Puhong sa tenga, I rebuke you, mawala ka. Problema sa eardrum, mabuo ka. Lumusog ka. Gumaling ka ngayon din. Loob at labas ng tenga mo'y luminis. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sakit sa puson, sakit sa baga, sa dibdib, ulcer, I rebuke you. Come out of them and never to return. Sakit sa bewang, sakit sa tagiliran, I rebuke you. In Jesus' name. At dinideklara ko, lahat ng nanonood ngayon sa YouTube, sa Facebook, sa buong Pilipinas, nanonood sa TV, nakikinig sa radyo, sa podcast, at sa lugar na ito, lahat na may karamdaman ay magaling na. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.